Ipinanganak ako sa Bangbang, Santa Cruz noong 70s. Madalas naglalakad akong mag-isa at nagmamasid-masid lang sa mga pangyayari sa paligid sa edad kong 5 taon. Nakakarating ako kung saan-saan. Naobserbahan ko ang kapaligiran. Hindi pa talamak ang traffic at polusyon. Kakaunti lamang ang pulubi sa lansangan. Masaya ang mga kabataan na naglalaro ng tumbang preso sa kalsada. English pa noon ang mga programa sa telebisyon. Ngayong matanda na ako, tuloy pa rin akong naglalakad at nagbumuni-muni sa mga eskinita ng Maynila. Madalas, umaabot ako ng 3 oras sa paglalakad. Makulay pa rin at matraffic na ngayon. Masyadong maraming tao at sasakyan sa mga kalsada. Polluted at madumi ang kapaligiran. Basura dito, basura doon. Dumami rin ang mga pulubi, snatchers at hold-uppers. Kung meron mang pagbabago ang Tondo at Quiapo sa aking pagkakatanda, dumami ang mga nagbebenta sa kalye. Andyan pa rin ang mga paborito kong street food tulad ng adobong mani, fishballs at isaw. Ang mga manghuhula sa tapat ng simbahan ay napalitan na siguro ng kanilang mga anak. Minsan nagpahula ako. Ang sabi sa akin ay yayaman daw ako. Ewan ko ba? Eto, hanggang ngayon, kinakapos pa rin. Ito ang Maynila. Halo-halong kapalaran ang nagkakasagupa araw-araw. Makulay, masaya, malungkot, galit, umiibig. Itong mga nakaraang taon, hindi ako mapalagay. Meron mga tanong ang bumabagabag sa aking isipan. Saan ba tayo patutungo? Sino ba talaga ang tunay na makakapagpaangat sa ating ekonomiya? Gusto ko po si Martin Romualdez para sa pagka-senador po kasi alam ko po na meron po siyang malasakit at pagmamahal po sa bayan. Makakapagpalinis ng lansangan, makakapagpaluwag ng trapiko, at makakapagpangat sa buhay ng karamihan. Nagustuhan ko po ang kanyang plataforma. Katulad sa amin, yung kawalan ng trabaho, kawalang hanap buhay, kawalan po ng edukasyon, kulang sapagkat kami ay mahirap. Ngayon sa pamamagitan po ng kanyang programa, matutulungan po kami at yung aming mga anak at mga apo sa pag-aaral. Siguro nga tama sila. Kailangan natin ng leader na may makabagong pananaw at programa na makakapagpaangat sa ekonomiya ng ating bansa at makakapagbigay ng bagong pag-asa sa kinabukasan ng kabataan. He got the importance of technology and how this technology can be used in the future, not only inside the Philippines, but as a whole humanity, as a to have a participation in the international community. Yung leader na may paniniwala sa teknolohiya at komunikasyon. Yung leader na susuporta sa maliliit na negosyante. Yung leader na may talino, tapang at paninindigang gawin ang lahat ng ito. Yung leader na may malasakit.